After ko nga mag-sketch dyan, syempre ikukulayan na natin ito para naman mabigyan natin ng buhay. Ay ang kasulaang ay hindi ko na matandaan yung mismong tema nitong poster making na nilabanan ko sa Bohol. Kaya naman hindi ko masabi sa inyo kung ano talaga yung tema ng poster making na ito. Pero ito-drawing ko sa inyo para naman makita ninyo at i-explain ko sa inyo yung mga meaning niya, mga ganyang eksena sa Japan. Dahil nung panahon ko sa poster making ay ganyan yung mga symbolism. Ewan ko na lang ngayong 2023 kung ano na yung mga kaganapan sa mga poster making na ganyan. Palagay ko'y iba na, pero ito ay panahon pa ng 2009, kaya naman kung mapapansin ninyo ay medyo outdated na itong technique na ginagamit ko ay yung paraan ko ng pagkuhuli at pagdodrawing. Ay ito kasi mismo yung ginamit ko talaga doon sa Bohol, kaya naman ito i-explain ko sa inyo at ipapaliwanag ko sa inyo yung mga eksena ko diyan. Medyo maulan nga noong mga panahong ako'y nag-drawing diyan, ay pas pinili kong dini sa labas mag-drawing para naman mas komportable at mas presko. Medyo naulan nga diyan, kaya naman kahit basa-basa itong sahig na pinagtatapakan ko ay talaga namang laban na. Kung mapapansin nyo nga dyan sa dinodrawing ko ay may 3 tao na magkakabigkis yung kamay. Yung 3 tao na yan, symbolism yan ng Pilipino na kung saan may magsasaka, may anak, saka yung mismong babae na nandyan sa likuran ayun yung nanay. At ang symbolism niyang mismong pagkakabigkis ng kamay na yan ay ibig sabihin yan ay pagtutulungan. Hindi ko na nga lang matandaan talaga yung mismong tema ng drawing na ito, kaya naman i-explain ko na lang talaga sa inyo kung ano yung mga symbolism niya at kung anong meaning ng mismong drawing na ito. Maraming meaning yan, yung bigkis ng kamay na yan ng mga tao. Kasi nung panahon ko, pag nakabigkis ang kamay ng mga tao na drawing mo diyan sa poster making, ibig sabihin yan ay pagtutulungan, pagkakaisa, pagmamahalan, at pagkakawang gawa sa mga tao sa ating paligid. Kumbaga is, sa pamamagitan ng drawing, ang poster making ay nagbibigay ng meaning sa pamamagitan lamang ng mga symbolism. Kaya naman maganda siyang gamitin, lalo na sa mga ganitong panahon, nagagamitin natin ang ganitong poster making para naman magising yung mga tao sa paligid natin na gusto nating bigyan ng mensahe o kaya iparating sa kanila. Pati yung kulay ng damit ng mga tao dyan sa drawing ay may meaning. Kaya ganyan yung kulay nila, asul, pula, saka dilaw. Ibig sabihin yan ay watawat ng Pilipinas o yung pagiging Pilipino natin. Kumbaga, pamilya siyang Pilipino. Kwento ko nga lang sa inyo, nung panahon kasi na lumaban ako ng poster making sa Bohol ay hindi ko rin ine-expect dahil akala ko yung pagpunta ko sa Palawan noong nauna ay yun na yun. Yun pala is itong Department of Agriculture saka itong 4-H Club ay naghahanap pa rin ng mga taong talented. Kaya naman kinuha na naman ako ng aking mentor at dito naman sa poster making ako isinabak. Kaya naman nung nanalo ako doon sa regional contest na ginanap sa Calapan na dinaluhan ng mga bayan at probinsya dito sa Mimaropa at nanalo ako doon. Hindi na ako dumaan sa provincial, diretso regional na agad ako. Kaya naman nung nanalo ako doon, national level na agad yung nilabanan ko na ginanap naman sa Bohol. Kaya talaga masayang masaya ako kasi makakadayo na naman tayo ng ibang lugar nito. At balik nga tayo dito sa dinodrawing ko, ang symbolism nitong parang may bumbilya tapos may lambat. Ibig sabihin yan is pag linang natin sa ating angking kaalaman at angking talento na kung saan itong mga kaalaman natin at angking talino ang tanging sandata natin para labanan ang mga problema sa buhay at mga pagsubok. Gayon din ang kahirapan at problema sa lipunan. At kung mapapansin nyo dyan, parang nagdo-drawing ako diyan nung parang bangka na sinasakyan itong 3 taong ito na parang mangingisda. Ang symbolism niyang bangka na yan is yung ating pangarap na kung saan naglalayag tayo sa dagat. Naglalayag tayo sa pangarap natin na kung saan ginagamit natin ang ating kaalaman para makamit natin yung mga pangarap natin. Eto na nga, nung dumayo ako sa Bohol, syempre excited na excited ako at the same time kinakabahan din sapagkat national level na yung lalabanan ko. Syempre mas magagaling na yung mga magiging kalaban ko doon. Doon ako na makakakita ng mga sobrang mga eksperto sa pagdodrawing. Syempre, expect the unexpected kumbaga. At pagdating ko doon, syempre, tour-tour muna kami, liwaliwaliw muna doon sa mga lugar dahil may schedule kami doon sa Bohol kung kailan yung mismong labanan. At syempre, magandang-maganda yung inanuhan namin doon na hotel, kaya naman napakasaya din ang experience ko doon at talaga namang pinagbutihan ko yung laban ko doon para naman mapakita ko sa mga taga-Oriental Mindoro na kaya ng taga-Pola na manalo sa national level. Balik nga ulit tayo dito sa dinodrawing ko. Kung mapapansin ninyo ay dumodrawing ako dyan ng mga alon-alon saka may parang mga pating-pating diyan. Noong panahon ko, ang meaning niyan,
mga alon na yan sa kanyang mga pating ay mga problema sa buhay, mga pagsubok, mga balakid, bago natin makamit yung mga pangarap natin. Kung baga, ang edukasyon, ang hadlang talaga dyan is kahirapan at mga problema sa buhay. Pero sa pamamagitan ng drawing na yan, nilinang natin at iniangat natin yung ating kaalaman hango doon sa mismong mga problema, dahil hindi problema talaga ang kahirapan kung gusto mo maging successful sa buhay. Parang katulad ko, mahirap lamang kami at salat sa mga rangya sa buhay. Pero binigyan naman ako ng Diyos ng talento at kaalaman para naman ipanlaban ko sa kahirapang katulad nito. Kaya hanggang ngayon patuloy pa rin akong lumalaban para sa mga pangarap ko. Kung hindi man ngayon, malay mo kinabukasan maging maunlad na ako. Walang imposible sa pamamagitan ni Lord, kaya naman tiwala lang tayo at pag-aralan lang natin kung paano natin mapapagyaman yung ating kaalaman at talento para naman ipanlaban natin sa mga pagsubok natin sa buhay. Kaya doon sa mga taong nangangarap talaga at gustong umunlad ang buhay, hindi hadlang ang kahirapan para tayo lumugmok at manatiling mahirap. Kumbaga, gamitin natin yung ating mga angking talento para iangat natin yung ating sarili at gumawa tayo ng mga paraan para naman maging maunlad tayo in the future. At balik nga ulit tayo doon sa kwento ko sa laban ko doon sa Bohol. At dumating na nga yung araw ng labanan ko. Syempre, kabadong-kabado ako kasi buong Pilipinas yung kalaban ko. At nung nag-start na nga kami doon, nagbago na naman yung mga guidelines na binigay ng National Director. Dahil ang nangyari, imbes na cartolina o kaya ay illustration board yung gagamitin at oil pastel yung gagamitin namin, ang nangyari, iisa na naman at iisa lang ang gagamitin namin. Katulad nung cartolina na napakadulas at Crayola lamang, wala kaming gagamiting lapis. Yun ang naging challenge namin doon. Kaya naman, nung naglabanan kami, nag-isip na naman ako ng diskarte ko para naman maganda yung kalabasan ng gagawin ko. At nung nagkukulay na nga ako doon, syempre madulas nga yung cartolina na pinagamit sa amin. Kaya naman hirap na hirap talaga ako magkulay doon. Tumatalbog talaga yung mga pangkulay na ginagamit ko. At syempre hindi tayo magpapatalo sa mga ganong pagsubok. Kaya naman binigay ko pa rin yung best ko at nag-isip pa rin ako ng paraan kung paano mapapaganda yung ginagawa ko. At yun nga, nung ending, nung natapos na kami sa loob ng 1 oras, syempre ginudge na yung mga ginawa namin. At nung in-announce na nga yung result ng mga nanalo, tuwan-tuwa ako dahil nagpang-5 pa rin ako. Nagpang-5 pa rin ang Region 4B Mimaropa nung panahon na yon, kaya naman tuwang-tuwa ako. At ito na nga yung remake ng ginawa ko doon. O diba, napakasimple lang pero napakaganda niya at napakaganda din ng meaning. Laking pasalamat ko talaga sa Panginoon noong mga panahong yon dahil hindi niya ako pinabayaan at hindi pa rin ako nawala sa top 5. At hanggang dito na lamang po. Salamat po ulit sa panonood. God bless!